Kabanata 641. Ang may-ari ng Passion Jewelry ay talagang isang kasuklam-suklam na nilalang. Nakahanap siya ng isang abogado at idinmanda ang Soul Jewelry para sa paninirang puri, na ginawang publiko ang alitan sa pagitan nila. Labis na ikinatuwa ng mga netizen ang away ng dalawang kumpanya dahil iniisip nila kung sino ang mananalo sa huli. Sabi ng ilan sa kanila, nalampasan na raw nila ang Soul Jewelry matapos ang lahat ng atensyon na nakukuha nila, ngunit ang iba ay nagsabi rin na nararapat ito sa may-ari ng Passion Jewelry. Nakaupo sa kanyang opisina, tinitingnan ni Maisie ang data sa isang tablet. Kumatok sa pinto ang isa sa mga staff at pumasok. Miss Vanderbilt, Passion Jewelry said that they're going to sue us for defamation. Sagot ni Maisie na hindi inaangat ang ulo, hayaan mo na sila. Sabay pasok ni Seyday na may hawak na lalaki. Sinipan niya ito sa sahig, na ikinagulat ng tauhan. Sino ang lalaking ito? The guy who injured Uncle Kennedy. Ibinaba ni Maisie ang kanyang tablet at tumingin sa binata na inipit sa sahig ni Seyday. Nais akong kasuhan ng may-ari ng Passion Jewelry para sa paninirang puri ngunit wala akong sinabi tungkol sa pagpapakalat nila ng pekeng balita tungkol sa aking pagkamatay at pagkuha ng isang tao upang kunin ang aking kumpanya. Mukhang oras na para magbigay ako ng isang pagbisita sa Passion Jewelry. Sa Passion Jewelry, lumabas si Maisie mula sa kotse na nakasuot ng isang pares ng salaming pang-araw. Nakasunod sa likod niya si Seyday na may hawak na lalaki. Natigilan ang lahat ng empleyado sa Passion Jewelry nang makita si Maisie at Seyday. Hindi nakapagpareserba si Maisie. Dumiretso siya sa administrative office ng Passion Jewelry habang sinipa ni Seyday ang pinto at itinulak papasok ang binata. Nahulog ang binata sa opisina, at ang nasa medyo may edad na lalaki sa opisina ay tumayo mula sa kanyang upuan. Madilim ang mukha niya habang sumisinghot. Sino ka? How dare you come and make trouble in Passion Jewelry? Hindi siya pinansin ni Maisie at naglakad na papasok sa loob. Mukhang maraming bagay ang nakalimutan ni Mr. Ludwig. Well, I can see why since you're so busy. Anyway, what makes you think na hindi ako makakapunta at hanapin kapag katapos ng ginawa mo sa executive ng Soul Jewelry? Natigilan si Mr. Ludwig. Gayunpaman, dahil pareho silang babae ay hindi niya ito sineryoso. Umupo siya at sumagot, kung ganoon, ano ang iniisip mo, na kaya mong tumayo para sa Soul Jewelry, ha? Dalawa lang kayong babae. Lumapit si Maisie sa couch at naupo na naka-cross legs. May ngiti na sumili sa gilid ng labi niya habang sinasabi, kahit kami ay babae, kaya ka namin o ang grupo mo nang walang problema. Kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari mong subukan at makita ito para sa iyong sarili. Isang grupo ng 8 bodyguard ang lumitaw sa opisina at pinalibutan sina Maisie at Seyday. Nakaupo sa kanyang upuan, sinindihan ni Mr. Ludwig ang isang tabako at tumawa. Sa tingin ko, wala nang lalaki ang Soul Jewelry. Kaya 2 babae na lang ang pinadala nila sa kanilang kamatayan. Alamin ang iyong sariling lugar, mga babae. May backer ako, kaya kung magagalit ako, wala akong pakialam kung lalaki ka o babae. Napangiti si Maisie. Talaga, sa tingin mo ba mapipigilan ng mga bodyguard mo si Seyday? After that, she looked at Seyday and said, Seyday, don't need to hold yourself back. Ipapaubaya ko sa sarili mong desisyon kung gusto mo silang mabaldado o maospital. Hinubad ni Seyday ang jacket niya at inihagis sa sahig. Isinuot niya ang brass knuckles at tiningnan ang mga ito ng masama. Si Seyday ay taga Metropolis at marami na siyang pinagdaanan. Umila na siya ng gatilyo noon pa, ang kanyang mga kamay ay basang-basa sa dugo, at inukit niya ang kanyang sarili landas mula sa isang tumpok ng mga bangkay. Hindi siya ordinaryong bodyguard kundi isang cold-blooded killing machine. Hindi sineryoso ng mga bodyguard na iyon si Seyday. Lumapit sila sa kanya at ang isa sa kanila ay sinipa sa sulok habang nakahawak naman sa leeg ng isa pa. Nagulat ang iba pang mga tao, at napaatras sila ng isang hakbang. Tila nakalimutan na ni Mr. Ludwig ang kanyang tabako habang panay ang tingin at tulala sa babaeng kayang buhati ng isang malakas na lalaki gamit ang isang braso. Inihagis ni Seyday ang lalaki kay Mr. Ludwig, at sa sobrang takot niya ay nagtago siya sa ilalim ng mesa. Lumapag ang bodyguard sa desk at winalis ang computer at lahat ng dokumento sa sahig. Kabanata 642. Si Mr. Ludwig ay bumangon mula sa sahig at tumingin sa kanila na namumutla ang mukha. Gagawin. Gusto mo bang tawagan ang mga pulis, Mr. Ludwig? Marahan siyang pinutol ni Maisie. Well, pwede mong gawin yan, pero ang problema lang ay kaya mo ba? Anong ibig mong sabihin?
Tumayo si Maisie at naglakad palapit sa takot na binata. Hinawakan niya ang likod ng kwelyo nito at hinayla siya papunta sa desk. Inihagis niya siya sa harap ni Mr. Ludwig, na ikinagulat niya. Pagkatapos ay hinawakan niya ang ulo ng binata at pinilit itong tumingin kay Mr. Ludwig. Kilala mo ba ang lalaking ito? Hindi sumagot si Mr. Ludwig. Tumingin si Maisie sa binata at sinabing, sabihin mo, magkano ang ibinayad niya sa iyo para sa braso ni Kennedy? Ang binata ay nag-aalalang sumagot, $15,000. Bibigyan kita ng $150,000. Paliin mo ang isang paa niya, sabi ni Maisie na may malademonyong ngiti na sumilay sa gilid ng labi. Namutla ang mukha ni Mr. Ludwig. Nababaliw ka na ba? Dahil maaari kang kumuha ng isang tao upang saktan ang mga tao mula sa soul at kahit na gusto mong baliin ang kanyang braso, bakit hindi ko magawa ang ganon din sa'yo? Tumayo si Maisie at sinulyapan ang mga bodyguard na walang lakas ng loob na kumilos ng padalos-dalos. Kung sino ang makakabali ng kanyang paa, ibibigay ko sa kanya ang pera. Natigilan ang mga bodyguard. Nagkatinginan sila sa gulat at nag-alinlangan. Pagkatapos ng lahat, kailangan lang nilang baliin ang kanyang binti, at maaari silang makakuha ng $150,000. Sino ang tatanggi sa madaling pera? Lalong nabalisa si Mr. Ludwig nang makita niyang nag-aalinlangan ang mga bodyguard. Sino? Sino ka? At ano ang gusto mo? Tinanggal ni Maisie ang kanyang sunglasses at lumapit sa kanya. Mukhang hindi mo ako nakikilala, Mr. Ludwig. Oh well, hindi naman talaga mahalaga. Masasabi ko kung sino ako. Ako si Zora, ang taong ipinagkakalat mo sa lahat na patay na. Ako rin si Alice, at ang tunay kong pangalan ay Maisie Vanderbilt. Maaaring hindi alam ni Mr. Ludwig kung sino si Alice, ngunit alam niya kung sino si Maisie. Si Zora ay si Maisie, at nangangahulugan iyon na siya ang namatay na asawa ni Nolan Goldman. Nang tuluyang bumagsak ang timangan mula sa kanyang mga mata, natigilan siya na hindi niya alam kung paano magre-react. Paano ito posible? Hindi ba? Sinong nagsabi sa iyong patay na ako? Bukod sa balita tungkol sa hiwalayan namin ni Mr. Goldman 3 taon na ang nakakaraan, iniulat ba nila ang aking pagkamatay? Natigilan si Mr. Ludwig. Totoong hindi naiulat ng balita ang pagkamatay niya. Karamihan sa mga impormasyon sa internet ay walang iba kundi sabi-sabi. Isa pa, 3 taon na ang lumipas, kaya walang makakapag-verify ng katotohanan. Ngayong alam mo na ang aking pagkatao, bibigyan kita ng 2 pagpipilian. Isa, hayaan mong basagin ko ang isa sa iyong binti, at pangalawa, umalis sa fashion jewelry at hayaan ang ibang tao na maupo, sabi ni Maisie. Pinag-cross niya ang kanyang mga braso, at ngayon lang nalaman ni Mr. Ludwig kung ano ang tunay na ibig sabihin ng pariralang, pagtatakip ng punyal na may ngiti. Gayunpaman, bigla siyang may naisip at tumawa ng malakas. Hindi na kayo mag-asawa ni Mr. Goldman. Kaano man kalakas ang iyong mga tao, wala kang magagawa sa akin. Kung maglakas loob kang baliin ang paa ko, hindi ka makaliligtas doon ng madali. Tumanggaw si Maisie. Sige, sa palagay ko nakapili ka na. Inilabas niya ang isang card mula sa kanyang pitaka at inilagay ito sa mesa. Pagkatapos noon, tumalikod siya para harapin ang mga bodyguard at sinabing, nananatili pa rin ang alok ko. Mayroong $150,000 sa card na ito. Wala itong password, at kung sino man ang makabali ng kanyang binti ay makakakuha nito. Sumugod ang mga bodyguard nang hindi na nagsalita si Maisie. Ang ilan sa kanila ay nagsimulang mag-away sa isa't isa, at ito ay isang malagim na eksena. Naglakad si Maisie at Seyday sa pintuan. Nakita nila ang 3 o 2 bodyguard na sumugod at sinisipa si Mr. Ludwig. Nagtaas pa ng upuan ng isa at hinampes siya ng malakas sa binti. Sumirit si Mr. Ludwig sa sakit, at maririnig ang kanyang sigaw mula sa opisina hanggang sa walang laman na koridor. Lumingon si Maisie at sinabi kay Seyday, tumawag ka ng pulis. Sabihin mo sa kanila na may kaguluhan sa fashion jewelry. Dumating ang pulis sa fashion jewelry makalipas ang 20 minuto. Ang mga taong sangkot sa labanan ay dinala, at si Mr. Ludwig ay isinugod sa ospital sa isang ambulansya. Inilabas ng mga pedestrian na nakakita sa eksenang ito ang kanilang mga telepono at nagsimulang kumuha ng litrato. Kabanata 643. Tiningnan ni Maisie ang lahat ng nangyari sa labas sa bintana ng sasakyan. Sabi niya kay Seyday, pumunta tayo sa police station at ihatid ang mga materyales na ito sa pulis. Ito ang dahilan kung bakit hindi niya iniabot ang ebidensya. Kahit wala ang mga half-baked bodyguard na iyon, hihilingin pa rin niya kay Seyday na gawin din iyon,
at ngayon, sa wakas ay natulungan na niya si Kennedy na makaganti. Kahit na gusto ni Mr. Ludwig na itulak ang lahat ng sisi sa kanya, hindi niya ito magagawa gamit ang mga materyales na ito sa kanyang mga kamay. Uminto ang sasakyan ni Nolan sa labas ng police station. Nang makita niya sina Maisie at Sadie na papalabas ng police station, ibinaba niya ang bintana at nagtanong. May mga bagay ba na wala sa kamay? Pumikit si Maisie at sumandal sa bintana habang kumukurap ang kanyang mga mata, sinabi niya, oo, medyo nawala ang mga bagay-bagay. Hiniling ko pa sa isang tao na bugbugin siya. Napakamot si Nolan sa dulo ng kanyang ilong at sumagot, well, he deserves it. Paano kung makahanap siya ng tao para maghayganti sa akin? Tanong ni Maisie na kunwaring natatakot. Pinaikit ni Nolan ang kanyang mga mata at tumawa. Hindi siya magkaroon ng pagkakataon. Sa ospital, ang binti ni Mr. Ludwig ay nakatali sa isang cast. Ilang beses na siyang tumawag sa telepono para humingi ng tulong, ngunit sa ilang kadahilanan, nang sabihin niyang tungkol ito sa dating asawa ni Nolan, ibinaba ng mga taong iyon ang telepono o sinabing hindi sila makakatulong. Tinawagan niya ang isang kaibigan sa Asperia na may ilang relasyon sa mga awtoridad. Nagtagal siya upang kumbansihin siyang tulungan siya, ngunit tinawagan siya ng kanyang kaibigan pagkaraan ng ilang sandali at sinabing, pasensya na, Mr. Ludwig. Hindi kita matutulungan, wala rin naman akong magagawa. Si Mr. Ludwig ay bumangon mula sa kanyang kama at napangiwi sa sakit. Bakit? Siya ay isang lamang bitch. Bakit wala kang magagawa? Hindi naman sa ayaw kitang tulungan. Ito ang aking mga nakatataas. Sinabi nila sa akin na umiwas dito. Ikaw ay nasa isang malalim na dumi ngayon, at ayaw nilang mahaylo mo pababa. Nagbago ang ekspresyon ni Mr. Ludwig, at nabalisa siya. Ano ang ibig mong sabihin sa sarili ko na nasa malalim akong kalokohan? May nag-abot ng ebidensya ng iyong mga ginawa sa pulis. Humihingi ng investigasyon ng mga tao sa itaas, at pinangangasiwaan ito ng mga chase. Hindi pinapayagan ng chase ang sino man na mag-alok sa iyo ng anumang tulong, at sa palagay ko ay ipapatawag ka sa korte sa lalong madaling panahon. Good luck sa iyo, kapatid. Agad na ibinaba ng taong iyon ang tawag. Bago natauhan si Mr. Ludwig, isang grupo ng pulis ang lumitaw sa labas ng kanyang ward. Makalipas ang ilang araw, ang passion jewelry ay napatunayan na may anomalya sa mga libro, at napag-alaman na adulterated ang mga hilaw na materyales na ginagamit sa paggawa ng alahas. Matapos madala si Mr. Ludwig sa investigasyon, ilang mga shareholder ang nag-withdraw ng kanilang kapital sa loob ng isang gabi sa takot na masangkot. Nagwelga ang mga empleyado ng passion jewelry para hingin ang kanilang sahod, sa kalaunan ay napilitang magsara ang tindahan at ang kumpanya para maiwasang lumala ang sitwasyon. Pinisita ni Maisie at Sadie si Kennedy sa ospital na may dalang bouquet sa kanilang mga kamay. Si Kennedy ay nagbabasa ng isang pahayagan sa kama, at siya ay mukhang malusog. Ibinaba niya ang dyaryo at ngumiti kay Maisie. Kumusta ang lahat sa opisina? Maayos ba ang lahat? Inilagay ni Maisie ang mga bulaklak sa isang florera at sumagot, magaling ang lahat. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa anumang bagay. Ang kailangan mo lang gawin ay magpahinga at magpagaling ka agad. Naglakad siya papunta sa kama at umupo. Kamusta ang mga braso mo? Tiningnan ni Kennedy ang kanyang kanang braso na nakakast pa rin. Hindi pa ako makapagbuhat ng mabibigat gamit ang kanang braso ko. Matagal bago gumaling mula sa isang pinsala, hindi pa banggitin na ang kanyang mga braso ay malubhang bali. Ang mga pinsala sa kanyang kanang braso ay mas malala kaysa sa kanyang kaliwang braso, at maaaring magkaroon siya ng ilang mga problema sa kanyang pang-araw-araw na buhay sa hinaharap. Ikinwento ni Maisie ang nangyari kay Mr. Ludwig. Narinig din ni Kennedy ang balita, ngunit naghinala siya sa buong insidente ng pag-aaway. Kung tutusin, narinig niya na may bamali sa binti ni Mr. Ludwig, at parang may naghihiganti pa sa kanya. Napangiti si Maisie. Hindi niya ito itatago kay Kennedy, kaya't sinabi niya, nag-hire siya ng isang tao upang baliin ang iyong mga braso, kaya pinatikim ko lang siya ng sarili niyang gamot at binigyan siya ng leksyon. Kabanata 644. Ibinaba ni Kennedy ang kanyang ulo at sinabing, kung gayon ito ay isang matinding leksyon para sa kanya. Hindi lamang siya nabalian ng binti at na-hospital, ngunit kailangan din niyang harapin ang isang kaso, at ang kanyang mga ari-arian ay ma-frozen. Biglang may naisip si Maisie at nagtanong, oo nga pala, iniwan ba ng babaeng nagligtas sa iyo noong gabing iyon ang kanyang address at pangalan? Iniligtas niya ang buhay mo, kaya kailangan kong magpasalamat sa kanya para sa iyo ng personal. Natigilan sandali si Kennedy.
Pagkatapos, ngumiti siya at sinabing, hindi, pero kailangan ko rin siyang pasalamatan kung magkakaroon ako ng pagkakataon na makita siyang muli. Lumabas si Maisie sa ward matapos makasama si Kennedy. Nang naghihintay sila ni Seiday ng elevator sa corridor, bumukas ang pinto, at ang lumabas doon ay walang iba kundi si Maisie. Hindi kilala ni Maisie si Maisie, pero pakiramdam niya ay pamilyar ang babaeng nakatayo sa tabi ni Maisie. Muli siyang napatingin sa kanya ng 2 beses at biglang may naalala. Hinawakan niya ang braso ni Seiday at tinanong, ikaw yon. Hindi ba ikaw ang subordinate ni Mr. Goldman? Anong ginagawa mo dito sa ospital? Tumingin sa kanya si Seiday pero hindi umimik. Hinawi ni Maisie ang kamay ni Maisie at nagtanong, may problema ka ba sa sekretarya ko, Miss Hannigan? Noon lang tumingin si Maisie kay Maisie, puno ng gulat ang mga mata niya. Ang mga babae ay makakaramdam ng pananakot kapag nakakita sila ng ibang babae na mas maganda kaysa sa kanilang sarili. Bahagyang kumunat ang noo niya at nagtanong, sekretarya mo ang babaeng ito? Oo, may problema ka ba dyan? Nakangiting sabi ni Maisie. Pinag-aralan siya ni Maisie mula ulo hanggang paa. Nalaman niyang kamukhang kamukha niya ang babae sa opisina noong araw na iyon. Kung si Seiday ang kanyang sekretarya, kung gayon. So ikaw ang bagong kasintahan ni Mr. Goldman? Tanong ni Maisie na makapal ang boses sa pangungutya. Siya ay labis na nabalisa sa pag-iisip na hayaan si Maisie na tumalon sa kanya. Mukhang magaling ka sa paglalaro ng iyong mga baraha. Ipinikit ni Maisie ang kanyang mga mata. Talaga, I'll take it as a compliment then, Miss Hannigan. Tumingin siya sa kanyang relo at sinabing, may iba pa akong dapat asikasuhin, kaya aalis muna ako. See you around, Miss Hannigan. Pagkatapos noon ay tumalikod na si Maisie. Saktong hahakbang na siya papasok ng elevator ay umalangaw-ngaw ang boses ni Maisie mula sa likuran. Nabalitaan ko na may asawa si Mr. Goldman noon. Hindi ka ba nag-aalala na hindi niya makakalimutan ang dati niyang asawa pagkatapos niyang mabawi ang alaala niya? Nakatayo sa elevator, sinuot ni Maisie ang kanyang sunglasses at nakangiting sumagot, nope. Hindi ko na inaalala iyon. Dahan-daang sumasara ang pinto, at pinadyak ni Maisie ang kanyang mga paa sa galit habang nakatingin sa confident na ngiti sa mukha ng babaeng nasa elevator. Naglakad si Maisie patungo sa ward ni Nathaniel. Nasa loob ng ward si Tanner, at pareho silang nag-aaway, tulad ng dati nilang ginagawa tuwing nagkikita sila. Idinikit ni Maisie ang tenga niya sa pinto at nakinig. Biglang bumukas ang pinto mula sa loob, at muntik na siyang mahulog sa sahig. Itinaas niya ang kanyang ulo at nakita si Tanner, madilim ang mukha nito. Kuya, hindi siya pinansin ni Tanner at naglakad na paalis. Pumasok siya sa ward at nagtanong, Dad, nag-aaway na naman ba kayo ni Tanner? Hindi makontento ang batang iyon hanggat hindi ako namamatay sa galit. Kinuha ni Nathaniel ang oxygen mask at huminga ng malalim. Aatakihin siya sa puso kung mananatili pa siya ng 1 segundo kasama si Tanner. Mariin na idiniin ni Maisie ang kanyang labi at hindi nagbigay ng anumang komento. Alam niyang hindi pa rin siya tanggap ni Tanner at ng kanyang ina. Hanggang ngayon, gayunpaman, hindi siya naabala nito. Kung tutuusin, hindi naman siya gaanong makakaapekto kung magpakasal siya sa Boucher. Biglang bumukas ang bibig ni Nathaniel at sinabing, Maisie, about your marriage with the Boucher. Sa tingin ko, natigilan si Maisie. Parang may narealize siya nang makita ang seryosong ekspresyon ng mukha ng ama. Kinagat niya ang kanyang mga labi at sinabing, tumanggi ba ang mga Boucher? Narinig ko na si Helios ang humiling kay Mr. Goldman na maglagay ng bitag para sa atin. Obviously, tutol siya sa kasal ng mga pamilya natin. Natigilan si Maisie at naikuyom ng mahigpit ang kanyang kamao. Alam niyang hindi tutol si Helios sa kasal ng kanilang mga pamilya, ayaw lang nito siyang pakasalan. Kabanata 645. Sigurado si Maisie na pagtatawanan na naman siya ng mga sosyal erang iyon. Sa katunayan, hindi siya nag-aalala kung papakasalan siya ni Helios o hindi. Ang inaalala lang niya ay kung paano siya titignan ng iba. Bukod pa rito, gusto niyang makahanap ng lalaking katulad ni Nolan na magmamahal sa kanyang asawa. Si Helios ay namumukod-tangi at multi-talented at may magandang mukha. Gayunpaman, siya ay isang artista at kailangan na mag-shoot ng mga eksena kasama ang iba pang mga artista. Si Nolan naman ay iba. Ayon sa kanyang pagsisiyasat, si Nolan ay bihirang makipag-ugnayan sa ibang mga babae, at ang kanyang dating asawa ay ang tanging babae na mayroon siya hanggang sa araw na ito. Ang isang lalaki na tapat sa kanyang minamahal ay ang pinakakaakit-akit. Sa Soul Jewelry, nakatanggap si Maisie ng tawag mula kay Quincy.
Sinabi niya sa kanya na ang ama ni Barbara ang humawak sa investigasyon ni Mr. Ludwig, at nagulat siya. Sinubukan niyang tanungin si Riley tungkol dito sa pamamagitan ng WhatsApp, ngunit sa kasamaang palad, hindi alam ni Riley ang tungkol dito. Kaya naman, alam niyang hindi si Riley ang humiling kay Barbara na tulungan siya. Hindi niya alam kung sinusubukan siyang tulungan ni Barbara o kung hindi rin niya gusto si Mr. Ludwig. Salamat sa kanyang tulong mula sa gilid, ganap na naputol si Mr. Ludwig mula sa kanyang mga koneksyon. Riley, Zay, inimbitahan ako ni Barbara sa isang gem hunting event nitong weekend, at hiniling niya sa akin na isama ka. Sinabi niya na dapat ay pamilyar ka sa pangangaso ng hiyas, kaya gusto mo bang sumama sa amin? Matagal na nag-isip si Maisie bago sumagot, okay. Ano man ang gawin ni Barbara, talagang tinulungan niya si Maisie sa pagpapabagsak kay Mr. Ludwig. Dahil dito, naisip niya na kailangan niyang ibalik ang pabor. Sa gabi, ginagawa ni Maisie ang kanyang skincare routine sa harap ng dresser pagkatapos maligo. Pumasok si Nolan mula sa labas, yumuko, ipinulupot ang kanyang mga braso sa kanyang mga balikat, at ibinaon ang kanyang ilong sa likod ng kanyang leeg. Habang humihinga siya ng malalim, sinabi niya, Z, hang bango mo. Nakaramdam ng pangangati si Maisie at lumiit ang leeg. Gigaling, she said. Kakalabas ko lang ng shower. Siyempre, mabango ako. Mabango ka rin sa normal na oras. Huminga si Nolan sa kanyang tainga, malalim ang boses. Nilagay niya ang lotion sa mesa at ibinaling ang tingin sa kanya. Lalabas ako kasama ang aking mga kaibigan ngayong katapusan ng linggo, kung hindi pa ako nakabalik bago maggabi, hindi mo na ako kailangang hintayin para sa hapunan. Kinuha ni Nolan sa kamay niya ang umaalon niyang buhok at mataman siyang tiningnan. Lalaki ba sila o babae? Babae, sagot ni Maisie habang nakataas ang kilay. Nag-aalala ka ba sa akin? Habang hinahalikan ni Nolan ang kanyang noo, sumagot ito ng, you're too pretty, Zay. Siyempre, mag-aalala ako sa'yo. Nakiliti si Maisie sa sagot ni Nolan. Ipinulupot niya ang mga braso sa leeg nito at pinahintulutan itong buhatin siya sa kama. Pagkahiga niya ay nakalugay ang buhok niya sa kama. Mas nakakaakit ang itsura niya. Pinasadahan ni Nolan ng kanyang daliri ang mga kilay ni Maisie at sinabing, ngayon ay maniniwala na ako sa sinabi mo. Ha, napakurap siya. Bahagyang dumausdas pababa ang mainit nitong labi sa gilid ng mga mata niya, at lalo itong nagnanais. Sabi niya, sinabi mo sa akin na niligawan kita dahil nabihag ako sa kagandahan mo. Natigilan si Maisie. Ginugulo lang siya nito kanina. Hindi niya inaasahan na maniniwala ito sa kanya. Napakaganda niyan. Itinaas ni Maisie ang kanyang kamay upang takpan ang kanyang mga mata at sinabing, maaakit ka pa rin ba sa akin kung ako ay tumanda at pumangit? Tumigil sandali si Nolan at tumingin sa kanya ng malalim. Sobra kitang minahal kaya hindi ko mapigilan ang sarili ko na mahalin ka pa. Umalaklak si Maisie, ang galing mong magsalita. Hinaplos ni Nolan ang kanyang palad at sumagot, so do you like it? May sinabi si Maisie sa kanyang tenga, at natigilan si Nolan. Tiningnan siya nito ng marahan at tumabi sa kanya. Kabanata 646. Sa katapusan ng linggo, sina Riley at Maisie ang unang dumating sa Antique Street, ang pinakamalaking anti-gang pamilihan sa Baseburg bilang karagdagan sa mga keramika at hiyas. Mayroon ding mga koleksyon ng pagpipinta, hindi banggitin ang mga sinaunang alahas. Ang lugar na ito ay isang sinaunang kalye na binubuo ng dalawang blok ng retro at eleganting mga gusali. Mayroong lahat ng uri ng mga katanji tanging antigo at lokal na espesyal na delicacy na ibinebenta ng mga stall at shop na matatagpuan sa buong kalsadang ito. Naghintay na sina Riley at Maisie sa labas ng auction building kung saan magaganap ang gem hunting event ng medyo matagal nang makita nila si Barbara na naglalakad palapit sa kanila kasama ang dalawang bodyguard. I'm sorry, siguro ang tagal nyo nang naghintay. Lumapit sa kanila si Barbara at ngumiti ng paumanhin. Hindi ko inaasahan na napakaraming tao dito sa katapusan ng linggo na hindi makapasok ang aking sasakyan. Napakatagal ng oras upang makahanap ng parking space. Napangiti si Maisie. Okay lang kami ni Riley, kara-rating lang. Tumanggaw si Barbara. Hay salamat. Nakapag-reserve na ako ng 3 upuan para sa atin, at lahat sila ay nasa front row. Tara na, oras na para pumasok at kumuha ng mga hilaw na gemstones. Lahat sila ay pumasok sa auction building na kinaroroonan ng gem hunting event, at ang unang nakapansin sa kanilang mga mata ay ang napakaganda at engranding lobby. Maraming tao sa loob nito, at karamihan sa kanila ay nakasuot ng masquerade mask at nakasuot ng hindi pangkaraniwang damit.
Ang mga dadalo sa gem hunting event ay alinman sa mga negosyanteng may gamit para sa mga antigo o mga taong maruruming mayaman, at narito sila upang subukan ang kanilang kapalaran. Lumapit sa kanila ang mga usher na nakasuot ng masquerade mask at binigyan ang bawat isa sa kanila ng maskara. Isinuot ni Maisie ang masquerade mask habang si Riley ay nagdududa sa kanya, bakit lahat nakamaskara. Sumandal si Maisie sa kanyang tenga at nagpaliwanag, sa ganoong pagkakataon, ang nasa linya ay ginagawa itong misteryoso, kaya kung mas mahiwaga ang kaganapan, mas maganda. Kaya, ang pagsusuot ng maskara ay ginagawang mas maayos at mas komportable. Natarante pa si Riley nang nasa kalagitnaan na ng pagpapaliwanag niya si Maisie. Iyon ay nang lumingon si Barbara para tumingin sa kanya at nakangiting idinagdag, ang sinusubukang sabihin ni Miss Vanderbilt ay ang pagsusuot ng maskara ay makakapagligtas sa lahat ng dadalo, sa ilang hindi kinakailangang problema. Mananalo ka sa auction o taya, nang hindi nalalaman ang mga pagkakakilanlan ng parehong partido, kaya nakadepende lamang ito sa mga mapagkukunang pinansyal na taglay ng parehong partido at kung gaano ang tiwala ang isa. In short, kahit nandito ka para kumita o ibigay ang pera mo nang walang bayad, hanggat hindi nakikita ng iba ang mukha mo, walang hahabol sa iyo mamaya para makipag-away sa iyo. Ang paggawa ng kaguluhan sa gusali ng auction ay isang ipinagbabawal na aksyon. Ang batas at kaayusan dito ay lubhang mahigpit. Kaya, kung may mahuhuling gumagawa ng kaguluhan dito at malantad ang kanilang pagkakakilanlan, ito ay magiging lubhang nakakahiya para sa kanila. Nangamba ang ilang mayayamang negosyante noon na baka gantihan sila ng mga nawalan ng pera at naiinggit sa kanilang score. Kaya, gumawa sila ng paraan upang maiwasan ang mga hindi kinakailangang insidente, at iyon ay sa pamamagitan ng pagsusuot ng maskara. Napatingin si Maisie sa kanya. Hindi ka naman estranghero sa mga ganitong okasyon, ha? Hindi itinago ni Barbara ang kanyang tunay na kulay. Sa totoo lang, interesado lang ako sa mga antik, lalo na sa mga hiyas, kumpara sa ibang mga babae na mahilig sa kanilang mga diamante. Ang mga receptionist na nakatayo sa magkabilang gilid ng entrance ay magalang na yumuko para salubungin sila sa exhibition hall. Ang mga glass cabinet na nakadisplay sa paligid ng bulwagan ay puno ng mga hilaw na batong pang-alahas na nasuri at may marka ng kanilang mga presyo. Ang lahat ng hilaw na gemstones ay may iba't ibang hugis at sukat, lahat ay nakaayos ayon sa kanilang presyo. Ang mga malalakas na spotlight ay sumisinag sa kanila mula sa lahat ng sulok ng cabinet, na nagbigay daan sa mga bisita na makilala ang texture at pattern ng mga hilaw na gemstones upang matukoy nila kung naglalaman ang mga ito ng mahahalagang hiyas. Tumagilid ulit si Riley. Hindi ba parang mga ordinaryong bato lang ang mga ito? Nasaan ang mga hiyas? Napangiti si Maisie. Ang mga magaspang na diamante ay mukhang mga bato din. Nagpout si Riley. Well, may sense yung sinabi ni Zay. Nagtanong lang ako ng tanggang katanungan. Pumunta si Barbara sa kabilang side para tingnan ang ibang mga bato habang sinusundan ni Riley si Maisie. Tinitigan ni Maisie ang mga hilaw na gemstones sa glass cabinet at tinanong siya, bakit naisipan ni Barbara na imbitahan tayo dito upang tumingin ng mga hilaw na gemstones. Naiinip na raw siya at gusto niyang pumunta dito para tingnan ang mga hilaw na gemstones na inaalok ng lugar na ito. Gayunpaman, hindi kailanman naging interesado si Jenny sa mga ito, at hindi niya gustong pumuntang mag-isa, kaya inimbitahan niya tayo. Nilingon siya ni Maisie at bahagyang tinapik ang kanyang mga daliri sa casing ng salamin. Minsan lang ako nakilala ni Barbara, at tinulungan na niya ako sa mga gawain ni Mr. Ludwig. Hindi ko makita ang intensyon niya. Kabanata 647. Hindi ako kilala ni Barbara. Nagkakilala lang kami nang ipakilala ako ni Riley sa grupo noong isang araw. Kung siya ay isang taong palagi kong nakakausap sa lahat ng ito, hanggang sa punto na ako ay napakalapit at pamilyar sa kanya, gusto kong pahalagahan kung ano ang ginawa niya upang matulungan ako. Ngunit hindi hiniling ni Riley na tulungan ako ni Barbara sa insidenteng iyon, kaya hindi ko masasabi na medyo hindi ako naghihinala. Tumigil sandali si Riley. Ang tinutukoy mo ba ay ang may-ari ng Passion Jewelry? Pagkatapos ay tumingin siya sa paligid at itinaas ang kanyang kamay para ibaba ang kanyang boses. Tinulungan ka ni Barbara. Tumanggaw si Maisie. Nag-thumbs up si Riley sa kanya sabay ngiti. Medyo loyal siya kung ganon. She's willing to help you kahit na hindi pa kayo ganon katagal na magkakilala. Napangiti nang walang magawa si Maisie. Tinulungan niya ako ng walang dahilan. Ano sa tingin mo, Miss Vanderbilt? Tawag ni Barbara sa kanya mula sa di kalayuan. Napalingon si Maisie at nakitang kumakaway si Barbara sa kanila. Naglakad ang dalawa papunta sa kanya.
Nabagabag si Barbara sa dalawang hilaw na gemstones na nakalista bilang raw gemstone #2 at #6, ayon sa pagkakabanggit. Mayroon akong kutob na ang dalawa ay maaaring naglalaman ng mga hiyas, ngunit hindi ako makasigurado. Nakuha ni Maisie ang intensyon ni Barbara na hinihiling ni Barbara kay Maisie na tulungan siyang pumili ng isa. Nakarating na si Barbara sa mga ganitong okasyon bago ito, ibig sabihin, hindi siya baguhan at may sariling pangunawa pagdating sa paghusga sa mga hilaw na gemstones. Gayunpaman, hinihiling niya sa akin na pumili sa ngalan niya. Nakatutok ang tingin ni Maisie sa dalawang hilaw na batong hiyas, at kinuha niya ang isang flashlight na may malakas na liwanag at itinutok ito sa mga bato. Ang pangangaso ng hiyas ay nangangailangan ng kakayahan ng isang tao na matukoy ang posibilidad ng isang hilaw na batong pang-alahas na naglalaman ng isang mahalagang hiyas sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa ibabaw ng hilaw na batong pang-alahas. At ang ibabaw ng magaspang na gemstones ay karaniwang maaaring ikategorya sa tatlong uri: magaspang, medyo magaspang, at pinong ibabaw. Mas pinong ibabaw, mas mabuti. Ang mas pinong ibabaw ay nangangahulugan na ang tubig ay nakapasok sa ore bago ito, at sa kasong iyon, ang posibilidad na makakuha ng isang hiyas ay napakataas. Yumuko si Maisie para siyasatin ang ibabaw ng raw gemstone #2 at #6. Ang ibabaw ng raw gemstone #2 ay mukhang mas pino kaysa sa #6, ngunit hindi niya makita ang pagkalikido sa pattern ng bato, at wala rin siyang nakitang maliliit na particle ng esmeralda sa ibabaw. Tumingin sa kanya si Barbara. Hindi ba mukhang ang raw gemstone #2 ang katulad nito? Tumanggaw si Maisie. Totoo, ngunit hindi ko makita ang mga esmeralda na particle, at hindi ko magagarantiya na ito ay naglalaman ng isang hiyas. Madaling nalilinlang ang ilang mga tao sa hitsura ng isang hilaw na batong pang-alahas, at ang pangangaso ng hiyas ay tungkol sa kadahilanan ng pagsusugal. Maraming nag-aalangan na nagkamali dahil hindi sila sigurado. Siyempre, kapag nahaharap sa ganoong sitwasyon, ang kailangan lang gawin ay ikris ang isang daliri at hilingin ang pinakamahusay. Tumayo muli si Maisie at inayos ang kanyang posture. May balak ka bang kunin ito? Huminto si Barbara ng ilang segundo, ibinaba ang kanyang tingin, at nag-isip sandali. Pagkatapos ay ibinalik niya ang tingin sa kanya. Naniniwala ako sa iyo. Hindi inaasahan ni Maisie na sasabihin niya ito at magsasalita pa sana siya ng isang boses na nanggaling sa di kalayuan ang nakatawag ng atensyon nila. Isang nasa medyo may edad na lalaki na nakamaskara at nakasutang sumigaw sa staff, tila hindi pinahihintulutan ng staff ang dalagang nakapulupot sa braso dahil sa dala nitong alaga sa venue. Sa unang tingin, tinatayang nasa 30 taong gulang ang babae, at medyo kaakit-akit ang pananamit. May hawak siyang puting poodle sa kanyang mga bisig, at mukha siyang naagrabyado at nakayukop sa mga bisig ng lalaki. Mahigpit siyang pinrotektahan ng lalaki sa kanyang mga bisig, at ang kanyang pagsaway ay patuloy na nakakaakit ng atensyon ng mga tao sa paligid niya. Gayunpaman, ang miyembro ng kawani ay maaari lamang humingi ng tawad. Hindi na nagulat si Barbara sa ganoong pangyayari at may natuklasan siya. Mukhang ang mga mayayamang lalaki ngayon ay mahilig dalhin ang kanilang mga mistress sa mga lugar na tulad nito. Napatingin si Maisie sa kanya. Paano ka nakakasigurado na siya ang mistress niya? Ngumiti si Barbara. Walang singsing sa daliri ang babaeng iyon, at hindi ba suot ng lalaki ang kanyang singsing sa kasal? Nagulat si Maisie na talagang nagmamasid si Barbara sa halip na tumingin lang, at napansin na lang niyang walang suot na wedding ring ang babae nang muli itong tumingin. Kung sila ay nagmamahalang magkasintahan, hindi huhuberin ng babae ang kanyang singsing sa kasal. Ibig sabihin nito ay asawa ng iba ang lalaki at ang babae ay kanyang kabit. Siya ay may mga bayag upang dalhin ang kanyang kabit sa ganoong lugar sa isang bonggang paraan lamang dahil siya ay may suot na maskara. Ang mga taong hindi nakakakilala sa kanya ay natural na iisipin na siya ay kanyang asawa. Muli niyang ibinalik ang tingin kay Barbara at napansin niyang nakatutok sa kanila ang tingin ni Barbara, at baka sa mga sulok ng kanyang mga labi ang nakakatakot na bahid ng saya. Ipinikit ni Maisie ang kanyang mga mata at hindi maiwasang manghula. Bigla niyang naalala na napigilan ni Riley ang kanyang sarili na magkomento ng anuman tungkol sa lalaki o babae at sinabing, "Riley, ayaw mo bang maging bahagi ng ganoong kasayahan?" "Bakit ayaw mo?" Kabanata 648. Napalingon si Maisie. Nasaan si Riley? Pinyanlawan ni Riley ang kanyang mukha ng tubig sa banyo at mukhang nagtataka. Bagamat nakamaskara, ang lalaking medyo may edad ay tiyuhin ni Helios kung hindi ako nagkakamali. At ang babaeng nakatayo sa tabi ng tiyuhin ni Helios ay tiyak na hindi niya tiyahin.
Niloloko ba ng tiyuhin ni Helios ang kanyang asawa? Hindi, kailangan kong bumalik at tingnan muli. Agad na kinuha ni Riley ang maskara niya at lumabas ng banyo. Kakasuot pa lang niya ng maskara nang may mabangga siya sa koridor. Napaatras siya at inaalalayan siya ng lalaki. Pagkatapos ay narinig niya ang isang pamilyar na boses na nagmumula sa kanyang ulo bago nakita ang taong ito. Riley Hill. Hinawakan ni Riley ang kanyang maskara at agad na itinaas ang kanyang ulo. Bagamat ang matangkad na lalaki sa kanyang harapan ay nakasuot ng maskara, ang kanyang jawline ay mukhang napaka-pamilyar, lalo na pagdating sa kanyang boses. Paano mo pa ako makikilala? Inayos niya ang kanyang damit. Malalim na panunuyan ni Luis ang nagmula sa tuktok ng kanyang ulo. Makikilala kita sa isang sulyap at mula sa milya-milyang layo sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa figure ng iyong katawan. Natigilan si Riley sa pwesto ng ilang segundo at huminga ng malalim. Luis Lucas, mamamatay ka ba kung hindi mo ako kinukutya sa aking figure? Ipinasok ni Luis ang kanyang mga kamay sa mga bulsa ng kanyang trench coat. Bakit ka nandito? Sinong kasama mo dito? Wala kang pakialam. Sa sobrang galit ni Riley ay aalis na siya. Hinawakan ni Luis ang braso niya, kinaladkad siya pabalik, at humakbang pasulong para harangan siya. May pera ba si Uncle Hill para payagan kang pumunta sa ganitong lugar at gumastos ng irresponsible? Hinawakan siya ni Riley sa laylayan ng kanyang kwelyo, tumayo sa tiptoe, tinitigan siya ng masama, at nagngangalit ang mga ngipin. Hindi ako nandito para gumastos ng pera. Nandito lang ako bilang isang kasama, ayos na ba? Ang tuktok ng ulo ni Riley ay halos kapantay ng mga balikat ni Luis habang siya ay nakatayo sa tiptoe. Sa huli ay natabunan ng kanyang taas ang lahat ng nangingibabaw na aura na ipinalabas niya. Bumaba ang tingin ni Luis sa maliit na duwende, na hindi man lang makatingin sa kanya ng diretso sa parehong antas kahit na nakatiptoe. Napakaliit ng babaeng maliit, para siyang kuting na malapit ng tumalon at kakamo ng mukha. Kaya naman, bigla niyang ibinaba ang kanyang katawan. Si Riley, na nakatiptoe na, ay napaatras sa sahig ng hindi namamalayan sa sandaling sumandal siya, at tumama siya sa dingding gamit ang kanyang ibabang likod. Nang makita ang gulat sa kanyang mukha, biglang naramdaman ni Luis na gusto siyang asarin. Sayang naman ang pagtayo ng tiptoe ay hindi kagaanong magagawa. Mukhang kaya ko lang isakripisyo ang aking paninindigan. Isinandal niya ang braso niya sa dingding sa tabi niya, at lumaki ang mukha niya habang palapit siya ng palapit, napakalapit na halos ilang pulgada na lang ang layo niya sa paghalik sa labi niya. Humigpit agad ang kamay ni Riley na nakahawak sa kanyang kwelyo. Sa pag-aakalang hahalikan na siya nito, napapikit siya ng mariin. Makalipas ang mahabang panahon ay dumaan ang pangungot siya sa kanyang mga tainga. Inaasahan mo bang hahalikan kita? Bigla siyang tinulak ni Riley palayo. Napaatras siya, ngunit nabawi niya ang balanse sa isang iglap. Nakakabaliw kang piraso ng dumi. Sigaw niya at tumakbo ng hindi lumilingon. Nakita ni Luis ang kanyang silhouette na nawala sa sulok, hinimas ang kanyang baba, at nahulog sa pagmumuni-muni. Galit na bumalik si Riley sa ilaw na gemstone exhibition area. Natapos na nina Maisie at Barbara ang paglilibot sa bulwagan, tinitingnan ang mga hilaw na gemstones na nakadisplay sa buong lugar. Nang makitang, tila naiinis si Riley, natawa si Maisie at tinukso siya. Dahil sa iyong paninindigan, iniwan mo ba kami upang lumaban sa isang tao? Wala akong nakalaban, kaya lang nakabangga ako ng taong kinamumuhian ko. Si Riley ay sisabog na sa galit. Mabilis na naintindihan ni Maisie kung sino ang tinutukoy ni Riley nang sabihin niyang nakakita siya ng isang taong kinamumuhian niya dahil ang figure sa karamihan ay napaka kapansin-pansin. Talagang pupunta kayong mga babae para tingnan ang isang gem hunting event. Naglakad si Luis papunta sa kanila nang makilala niya sila. Pinigyan ni Maisie si Riley ng isang makahulugang tingin sa gilid at ngumiti. Ikaw pala Luis, interesado ka rin ba sa gem hunting? Nagkibit balikat si Luis. Pumunta ako dito kasama ang aking ina. Hiniling niya kay Tita Boucher na pumunta dito at makakuha ng unang karanasan sa pangangaso ng mga hiyas ngayon. Hindi libre si Helios ngayon, kaya ako lang ang makakasama nila dito. Kabanata 649. Agad na natigilan si Riley nang marinig na nandito si Tita Boucher. May naisip siya sa sandaling iyon at biglang tumahimik. Napayakap si Barbara kay Maisie. Wow, we've found ourselves a couple here. Parang nakakaawa na tayo bigla. Siyempre, alam ni Barbara ang tungkol sa kasal ni na Riley at Luis. Isang pangungusap lang ang sapat na ikinagulat ni Riley habang hinihila niya si Maisie papunta sa gilid niya. Sino ang nagsabi sa iyo na mag-asawa kami? At paano mo ako sadyang Sir Ann?
Hinatak ulit ni Barbara si Maisie pabalik sa tabi niya. Kahit hindi kayo mag-asawa ngayon, magiging mag-asawa pa rin kayo in the future. Medyo patay na ang pakiramdam ni Maisie habang kinakaladkad siya ng dalawa. Mabuti na lang at magsisimula na ang auction, at tumigil sila sa pag-arte na parang dalawang batang babae na nag-aaway sa isang manika. Pagkatapos ay pumasok sila sa venue, kung saan mayroong sapat na upuan para sa higit sa 1,000 katao. Ang mga nakareserbang upuan ni Barbara ay matatagpuan sa unang hanay, malapit sa platform ng auction. Tumingin si Maisie at napansin niyang nakaupo rin sa unang hanay si Mrs. Boucher, ang kanyang tiyahin, at si Louise. Nang makaupo na ang lahat, lumabas sa screen ang mga hilaw na batong hiyas na gustong i-auction ng ibang mga dadalo, at nagsimulang pangalanan ng mga taong naruroon ang kanilang presyo at bid. Ang bumibili ay makikinabang sa pagbili ng hilaw na batong pang-alahas kung ito ay naglalaman ng mga tunay na hiyas. Siyempre, kung may iba pang magdadouble sa kanilang alok, ang hilaw na gemstone ay mapupunta sa pinakamataas na bidder. Gayunpaman, kung ang hilaw na gemstone na binili ay walang anumang tunay na hiyas, ito ay isang purong pag-aaksaya ng pera. Kaya naman naging maingat ang lahat sa audience. Ang kompetisyon ay talagang medyo mabangis. Ang ilang mga eksperto ay hahatol sa mga hilaw na gemstone sa pamamagitan ng screen at sa wakas ay magpapasya kung mapupunta ito para sa kanila. Sa huli, ang raw gemstone #2 at #6 na ay ipinakita sa screen. Ang dalawang gemstones na ito ay ang mga nakita ni Barbara. Ang unang bato na napunta sa platform ng auction ay raw gemstone #6. Samandal si Riley sa tenga ni Barbara. Alin ba sa dalawang ito? Nakatitig si Barbara sa screen. Tama ako kahit minsan. At least, yun ang inaasahan ko. May humawak ng placard. 4.5 million. 5.5 million. Mas maraming tao ang nagtataas ng kanilang mga placard para ilagay ang kanilang mga bid sa ngayon. Ang ibabaw ng raw gemstone #2 ay maaaring magmukhang mas makinis, ngunit walang pagkalikido sa pattern ng bato. Para naman sa raw gemstone #6, makikita ang maliliit na butil ng hiyas sa ibabaw ng bato, kaya maniniwala ang mga eksperto na naruroon, na ang #6 na ay may mas mataas na posibilidad na maglaman ng isang tunay na hiyas. 12 milyon. Itinaas ng lalaking nasa gitna ng bulwagan ang kanyang placard, at siya ang kasalukuyang pinakamataas na bidder. Tumingin sa likod si Maisie. Ang lalaki ay ang nagdala sa kanyang kabit sa auction. Ang babae sa tabi niya ay tinatapik ang poodle sa kanyang mga braso at yamakap sa kanyang mga balikat. Pinasag ni Riley ang katahimikan. What a shitsack. Nilingan siya ni Maisie. Kilala mo ba siya? Hindi umimik si Riley, ngunit nagbigay ng mapaglarong ngiti si Barbara. Ang mga bagay ay magiging talagang kawili-wili ngayon. Bago pa maalis ni Maisie ang kanyang iniisip, itinaas ni Mrs. Boucher ang placard sa kanyang kamay, 12.5 million. Para bang hindi niya inaasahan ang mas mataas na bid, muling itinaas ng lalaki ang kanyang placard. 13.5 million. 14 milyon. Si Mrs. Boucher ay hindi man lang kumurap, at ngayon ang iba pang mga dumalo ay tumigil sa pakikipagkompetensya at nagsimulang masaksihan ang kompetisyon sa pagitan ng dalawa. Ang presyo ng gemstone ay tumaas sa 14 milyon sa ilalim ng 1 minuto. Kung ang hilaw na gemstone na ito ay walang anumang hiyas, ito ay katumbas ng pagkawala ng 14 milyong dolyar. Tinaas ng lalaki ang kanyang bid sa 15 milyon, at si Mrs. Boucher ay tumigil sa pag-angat ng kanyang placard. Lumingon si Maisie at nakitang may lumapit sa gilid ng lalaki at may sinabi sa kanya. Makikita na agad na sumulyap ang lalaki sa direksyon ni Mrs. Boucher sa harap na hanay, mukhang medyo alanganin. Tinulak pa niya ang babaeng nasa braso niya palayo sa katawan niya. Nag-react ang babae sa pamamagitan ng acting coquettishly, kaya may ipinaliwanag ito sa kanya para sumuko siya sa huli. At malabo na naramdaman ni Maisie ang isang mahinang sensasyon ng panlilinlang, tulad ng sinabi ni Barbara kanina. Ang raw gemstone #6 na ay pinuputol sa ngayon sa isang live na broadcast. Ang pagputol ay ginawa sa likod ng entablado, at lahat ng naruroon ay nakikita ito ng kanilang sariling mga mata upang maiwasan ang pandaraya. Walang hiyas na nakita ng ito ay nasa kalagitnaan na, at isang maliit na piraso ng hiyas lamang ang lumitaw ng ito ay nasa dulo. Ang maliit na piraso ng hiyas na iyon ay tiyak na hindi kasing halaga ng isang buong piraso nito. Kabanata 650. Ang ekspresyon ng lalaki ay lubos na kahihiyan. Ang pagbid para sa raw gemstone #2 ay nagsimula sa ilang sandali, at itinaas ni Barbara ang kanyang placard bilang auctioneer nito. 7.5 milyon.
Ang presyo ng $7.5 milyong sa unang pagpunta ay nagpagulat sa lahat ng naruroon. Pagkatapos ng lahat, ang raw gemstone #6 na ay hindi naglalaman ng isang malaking hiyas, kaya lahat ay nagtaka kung ang raw gemstone #2 ay naglalaman ng anuman. Gayunpaman, ito na lamang ang hilaw na batong pang-alahas na natitira para ibid nila. Hindi na naglakas loob ang lalaki na itaas ang kanyang placard. Gumastos siya ng $15 milyong para sa isang piraso ng bato, ngunit naglalaman lamang ito ng napakaliit na piraso ng hiyas. Kaya, nanalo si Mrs. Boucher ng raw gemstone #2 na may kabuoang pagbid na $12.5 milyong. Nalaman ni Maisie na si Barbara ay tila sinasadyang ibinigay ang hilaw na batong pang-alahas kay Mrs. Boucher. Si Barbara ay maaaring mag-alok ng panimulang bid na $7.5 milyon na nagpapahiwatig na siya ang nagmamay-ari ng pera, ngunit hindi niya sinalungat si Mrs. Boucher hanggang sa huli. Pero hindi ko masabi kung may iba pa siyang motibo o hindi siya nang ahas na tumaya sa hilaw na gemstone na iyon. Ang raw gemstone #2 ay diretsyong pinutol mula sa gitna sa backstage. Walang hiyas na makikita sa una, ngunit isang malaking piraso ng hiyas ang lumitaw nang sila ay pumunta sa pangalawang paghati, hindi banggitin ang malalim na hiyas ng esmeralda na lumitaw sa ikatlong paghati. Naglalaman ito ng isang tunay na hiyas. Nagulat ang lahat sa audience. May nagdoble pa nga ang bid ni Mrs. Boucher, na gustong bilhin sa kanya ang gemstone. Tinaasan ni Mrs. Boucher ang kanyang bid at nagawang bilhin ang hilaw na gemstone sa halagang $42.5 milyong, at si Barbara, na piniling i-auction ang hilaw na gemstone, ay naging isa sa mga profiter. Napatingin si Barbara kay Maisie. Ikaw ang pumili nitong hilaw na gemstone para sa akin. Mukhang hindi ako nagkamali sa pagpiling maniwala sa iyo. Napangiti si Maisie. Hindi ka maniniwala sa akin kung hindi ka sigurado sa gemstone. Personal na nasaksihan ni Maisie ang isang gem hunting event ngayon. Bagamat hindi siya lumahok sa auction, nasaksihan niya ng live ang isang away ng pamilya. Sinubukan ng lalaki na umalis sa eksena kasama ang babae sa kalagitnaan ng auction ngunit pinigilan siya ng bodyguard ni Mrs. Boucher. May sinabi sa kanya ang bodyguard, at sinundan niya ang bodyguard sa isa sa mga lounge. Nang tumingin muli si Maisie sa direksyon ni Mrs. Boucher, nakita niyang wala na si Mrs. Boucher sa kanyang upuan, naiwan lang si Louis at ang kanyang tiyahin doon. Biglang iminungkahi ni Barbara, gusto ba ninyong panoorin ng personal ang awayan? Nanguna kaagad si Riley nang magkaroon ng kapana-panabik na ideya. Tiyak na pupunta ako, walang sinabi si Maisie. Maaari lang siyang magtag kung gusto niyang malaman pa. Nagtago silang tatlo sa likod ng screen sa lounge para mag-eavesdrop, at narinig ang boses ng medyo may edad na lalaki. Christina, hipag, kami ni Katrina ay hindi tulad ng iniisip mo. Sekretary ko siya, natigilan si Maisie. Hipag, kung ganoon nga, hindi ba ang lalaking ito ay nakababatang kapatid ni Yael Boucher at tiyuhin ni Helios, si Eugene Boucher? Napasulyap si Maisie kina Barbara at Riley, na tila matagal nang alam ang pagkakakilanlan ng lalaking iyon. Pero ang ikinagulat niya ay nakilala na ni Barbara ang mga tao mula sa Boucher at inaasahan na niya ang extramarital affair ni Eugene mula pa sa simula ng auction. Kung hindi, hindi niya ibibigay ang nakakatakot ng ngiting iyon. Si Christina Hill ay nanay ni Helios, at siya ay hipag ni Eugene. Kung alam niya ang tungkol sa pakikipagrelasyon ng kanyang bayaw sa babae at nadadalhin siya dito sa gem hunting event. Na ito, hindi na ako magtataka na pumunta siya rito para kumprontahin siya. Ang Boucher ay isang kilalang pamilya sa Baseburg, at ang may bahay ni Eugene ay hindi na-expose pagkalipas ng maraming taon. Iyon lamang ay sapat na upang ipakita iyon. Magaling si Eugene pagdating sa pagtatago ng relasyon nila sa babae. Ito rin ay nagpapatunay na ang mga Boucher ay hindi nagugustuhan ng mga kapintasan sa pamilya, at si Mrs. Boucher ay maaaring isa sa kanila na sineseryoso ang reputasyon ng mga Boucher. Kaya naman lumabas siya dito para balon si Eugene na pigilan ang sarili. Pero kung hindi pumunta si Barbara sa gem hunting event para lang bumili ng hilaw na gemstone, ano ang pinunta niya dito? Sinama pa niya kami ni Riley. Ito ay isang bagay na hindi ko maalis sa isip ko. Kinuha ni Mrs. Boucher ang tasa ng tsaa mula sa mesa. Hey, hindi mo na kailangang magpaliwanag. Sa wakas naiintindihan ko na kung bakit gustong hiwalayan ka ngayon ni Samantha. Since you can't be so heartless to Samantha, then divorce her. Pero hayaan mong linawin ko sa iyo ngayon, hinding-hindi tatanggapin ng Boucher si Katrina.